Jordan, kumusta ka naman? Sa ngayon po medyo hindi po ako okay. Dahil sinidiscan po ako, tapos yung mata ko po, ano po ako, PWD. Bulag na po yung isang mata ko. Yung kanan? Opo, ito po. Dahil po yung sinapak nga po ako nung nireklamo kong kapatid ko, nakambal ko po. Yun ang naging dahilan? Opo. Unti-unti po siyang lumabo hanggang sa hindi na po makakita. Bakit hindi kayo close ng kapatid mo? Hindi ba kayo magkasamang lumaki? Hindi po Sa side po ako ng mga lolo ko at lola ko, mga tita ko. Hindi po kasi kaya ng mama namin na mag-alaga ng pareho ng kambal. Kaya pinakiusap po ako doon sa kabila. Anong ginawa mo para maging malapit kayo sa isa't isa? Pinilit ko pong ilapit sarili ko sa kanya, Tito Boy. Dumating po sa punto na ipinasok ko siya ng trabaho nung mga bata pa kami sa Pasig po. Ilang taong ka nun? Siguro po mga 14 years old. Okay. Dishwasher po ako. Oo. And then, nung matagal na po ako doon, naghanap na po ng tao yung amo namin. Ako na po yung servidor, tapos nagluluto na rin po ako. Sabi, humanap ka ng kapalit mong dishwasher. Sabi ko, may kilala po ako, sir, baka pwede ko pong tulungin yung kapatid ko kasi may pamilya na. Nakabuntis na po siya na may asawa na siya. Kaya wala po siyang trabaho. Tinulungan ko po siya makapasok doon. Natuwa siya, nagpasalamat ba sa Hindi iyo? po Pero napapansin ko po habang tumatagal, inaangasan niya po ako dumarating sa punto. Siyempre, nagsaserve po ako. Magliligpit na rin po ako ng mga pagkain dahil gusto ko nga siyang tulungan. Ilalagay ko po, binabalya niya po akong ganun. Naguhugas ng pinggan. Sabi ko, tol, umayos ka, nakatingin yung amo natin. Sabi ko, nakakahiya naman dahil tinanggap tayo ng buo rito. Parang minasama niya po yung sinabi ko na yun, Tito Boy. Sinungaling. Tapos dumating po sa punto na talagang nagkapisikala na po ako. Hindi ko na po matiis Ginaganon niya po ako. Lagi niya akong binabalya. Tapos pinaparinggan ako. Sip-sip ka. Ginaganon ako. Ikaw ang sip-sip. Nasapok ko po siya. Tapos dumating po sa punto na saksak niya po ako. Pero ayon sa kwento, wala naman daw siyang intensyon na saksakin ka. Gusto ka lang daw niya takutin. Natuloy lang dahil sinapak mo raw siya. Dito niya po ako balak saksakin. Iniwasan ko po. Sinalag ko kaya Pero dito alam mo po yung tumama. version niya na hindi naman daw talaga mananaksak si Jared. Nalaman ko na lang po, nung 3 taon nang nakalipas, nang pinatawad ko na po siya. Kasi dapat ireklamo ko po siya nun Dahil minor de edad kami, ayaw ng tatay ko, nakiusap. Buhay pa po papa namin nun. Kuya ko siya, dapat siya yung nagtatanggol sa akin, kakampi ko sa lahat ng bagay. Sumama po talaga loob ko. 3 taon nang nakalipas bago ko siya napatawad at kinibo. Kahit anong hingin, nagpapasabi siya sa mga kaibigan namin na baka pwede akong kausapin. Sama po talaga ng loob ko Ayoko siya makita. Ang gusto ko, napatawad na kita pero huwag kang humarap sa akin. Kasalanan mo rin yun, kaya nangyari yun. Di ang nangyari, Tito Boy, 3 taon napatawad ko siya. Dumating na po sa punto na nagsisi na ako kasi may anak na po ako. 17 years old, nagkaanak na po ako, nagkapamilya. Danas ko na rin po yung pagiging tatay na katulad niya. Inisip ko na lang din yung pwede ko na namang itulong sa kanya dahil kapatid ko nga po, nakikibalita po kahit wala po kaming communication kung okay ba siya, kung ano ba, may trabaho ba. Nagtatrabaho naman po ako nito sa tubigan. 17 years old po ako, mga 2008. Pahinanti po ako ng tubigan, yung mineral water. Ngayon, nangailangan na naman po ng isang tao. Pre-resinta ko na naman siya dahil akala ko pa magbabago. Ano ang hinahanap? Pahinanti po, kapalit ko. Ako naman driver. Di pre-resinta ko po. Pinasok ko. Ganun na naman po ang ginawa unang araw. Taga-dishwasher siya, tsaka pahinanti ko. Nag-away na naman po kami. Sinapak niya po ako sa mata. Ayun po yung araw na hindi ko makakalimutan. Bakit kayo nag-away? Ganun po, naiinggit siya. Gusto niya na naman maging driver siya. Gusto niyang tumalon sa posisyon ko. Ayaw niya paghirapan po. So, anong nangyari doon? Saan nauwi yung away na yon? Siyempre, lumabang po ako. Natanggal po kami pareho. Hindi na po ako nagkaso na naman kasi wala naman po mata ko lang. Iniisip ko, okay lang. Yung lumakad po yung taon, nagpa-hospital po ako dahil parang nalalabo po yung sa mata, parang may ulap. Tinanong po ako kung may tumama ba sa mata ko na matigas na bagay. Sinabi ko po may sumuntok sa mata ko yung kapatid ko. Yun nga po yung dahilan ko ba't ako nabulag. PWD po ako, Tito Boy. Talagang hindi na po siya nakakita. Yung Oo. isang mata na lang po. Pero pagkatapos noong nangyaring yon, wala nang ibang Away. Meron pa po yung latest na Ito yung latest. Opo, yung mag-iisang buwan pa lang. Sa totoo lang po talaga, ano lang po sa hospital Nasugod po kasi ako sa high blood. Niisip ko po yung anak ko, yung future, dahil patay na po yung mama niya, wala na kami mga magulang. Gusto ko po makatulong sa anak ko. Balo ka. Opo, balo. Okay. Pero may kinakasama po akong bago. Okay. Wala po kaming anak. Di high blood ako, nagpapagaling po ako. Namatay po yung isang kaibigan namin. Nakiusap po yung kuya na baka pwede niyong puntahan yung kababata niyo dahil kahit sa huling lamay makita niyo. Nirespeto ko po yun.
Ang nangyari po dito, boy, tumawag po yung asawa niyan. Nakiusap na gusto ka makita ng kambal mo. Ang Niya nga po, asawa niya na si Roslyn. si Roslyn. Okay. Magkita daw kayo doon sa may lamay nga po. Pero bago yan, hindi na kayo nag-uusap, hindi kayo Hindi nagkikita. po, wala po talaga kami Wala kayong communication. kontak? Wala po. So anong nangyari? Meron bang agreement na araw pupunta kayo doon? Oh, ganong araw po. Nagpunta po ako silang, wala. Na-late po sila. Ngayon, hindi nga po ako pwedeng magtagal dito. boy. Mag-isa ka lang? Kakalabas ko lang po ng ospital. Okay, sige. So, ang nangyari, sumilip lang ako sa kaibigan ko. Pinagdasal ko lang yung kaluluwa niya, yung ano niya, labi niya. Nagpaalam rin po ako sa kapatid niya. Napakasabi na lang po doon sa kapatid kong kambal ko, pag nagpunta, umuwi na po ako. Kinasama po ng loob niya yung Tito Boy. Dumating po sila doon, wala ako, di ba? Ang dami na pong pinagsasabi ng asawa niya sa text. Inaway po ako na wala raw kwentang kapatid, walang isang salita. Parang nag-trigger po to, nag-inom doon hanggang umaga. Bago ilibing yung kaibigan na, alas lamay po yun eh. Sumugod po siya sa bahay, alas 10 ng umaga. Ganun po yung katok niya. Oh. Sabi ng asawa ko, andyan yung kapatid mo. Eh di binuksan niya pinto. Lumusob po sa akin, Tito Boy, kakagising ko lang. Ginanon niya po ako, tapos sinakal niya ako. Sabi ko, Tol, kakalabas ko ng ospital, huwag mo ko anuhin. Ayun po yung dahilan kung bakit po ako dito nagpunta dahil binantaan niya ako. Sabi niya, kung ikaw din naman ang kapatid ko, papatayin kita. Sabi ko, Tol, intindi mo yung sakit ko, bakit ganun, umuwi ako, hindi kita nakaharap. Pasensya mo na. Sabi niya, papatayin kita, lilisik po yung mata niya, parang lasing po siya sa alak. Tito Boy, kaya po ako dumulog dito sa inyo po. Dahil po gusto ko may mamagitan po sa amin para maayos po kami. Yun po yung gusto ko. Natatakot po kasi sa kaya niyang gawin. Dati nasaksak niya na po ako. Hindi po ako nagkakaroon ng peace of mind, Tito Boy. Ngayon, iniisip ko, dahil kong problema, wala akong trabaho. Nagagamot po ako, hindi ko alam po paano po ako makakabili ng maintenance kong gamot. Yung anak ko, laki na po ng atraso ko dahil di nga po ako makapagtrabaho dahil bawal na po ako mapersa. Tapos siya, ginanyan niya pa po akong kapatid ko. Imbis siya yung nakakaramay ko dahil may sakit po ako. Dahil wala na kami mga magulang eh. Oo, naiintindihan ko yan. Dasal natin ay sana'y magkaayos kayo. Opo, gusto ko po talaga. Okay. Jared, narinig mo yung salaysay ng iyong kapatid. Anong nais mong sabihin? Anong kwento mo? Sa akin naman po, yung iba po ron, totoo. Pero medyo may ibang sinungaling, siyempre. Minsan, binibitbit niya yung sarili niya eh. Minsan po, yung hindi totoo doon, yung parang lagi ako po yung masama, pero minsan siya na may kasalanan. Kunyari, nauna lang po siya sa lamay pumunta nun, kasi may nasikaso rin po ako. Yung tipong parang napakasimpleng bagay, pinapalaki niya po. Hindi yung totoo. Eh, tuloy, nakasagutan niya rin po yung asawa ko nun. Hindi naman dapat sila nagsagutan doon sa chat yata nila yun eh. Narinig ko po yung mga sinasabi niya kanina. Ganun So, po. okay. Bakit kayo nag-away? Doon muna tayo doon sa lamay. Ang nag-trigger ba noon dahil sa nagkasagutan sila ni Oo, kaya Roslyn? po ako nagalit. Ano ang kwento doon? Kaya rin po kasi nagalit. Ako po yung inaway ng asawa ko. Sisinungaling daw po ako. Kasi nalasing ka. Oo, yun po yung totoo eh. Uminom Nagalit ka. po siya kasi 2 araw po ako doon, di po ako umuwi. Siya po yung sinisi ngayon. Kaya nagkasagutan. Eh ako naman po, kaya ginawa ko rin mag-inom po dahil sa pakisama at sa ganung paraan mo na lang makakanuli yung kaibigan mo. So, ibig sabihin, nung inaway ka ng asawa mo, pumunta ka kay Jordan. Nga po. At inaway mo si Jordan. Opo. Anong nangyari? Nag-iinit po kasi ulo ko eh. Ayoko nang parang kung kausapin niya sa ako, parang ibang tao eh. Oh. Mabait naman po asawa ko. Ang totoo lang, matalak lang po talaga kasi parang Bisaya waray po kasi. Imbis na pag-usapan ng simpleng chat lang. Nauwi sa mga sumbatan po kasi, pangit po yung ganun eh. Ayun po, minsan kinakaya ko sa kanya, kaya inisip ko, parang ang pangit naman ang ugali niya. Kung ituring niya ako, parang akong ibang tao. Puntahan lamang natin ng mga bata pa kayo. Bakit parang hindi nyo mahal ang isa't isa? Mahal mo ba ang kapatid mo? Mahal po, Tito Boy, sa mahal kasi pamilya ko po siya eh. Oo. Ang inano ko lang po, siguro, kaya po parang medyo malayo ang isa't isa sa amin sa positive damdamin namin. Kasi ganun nga po, sa hindi kami sabay lumaki. Ako po, sa magulang ko ako lumaki sa Fortune. Nabubuhay pa nanay tatay ko po noon. Ngayon kasi wala, patay na po pareho eh. Buhay pa mga magulang natin, ganyan ka na eh. Bata pa lang po kasi yan, pinilit po itira sa bahay yan, nung mga siguro 3 years old, 4 years old. Naglalayas po siya. Pinipilit niya lumayas, bumabalik siya kila lola. Naisip niya, hindi siya mahal ng nanay ko. Akong paborito naman siya ng tatay ko. Kaya ang ginawa ng tatay ko, gumawang paraan, doon na lang po tira sa lola ko. Para walang gulo. Opo, tapos grade 4, grade 5 yata, nagkita kaming dalawa. Wala pa ako medyo isip na, naalala ko na yung bata pa siya, naglalayas siya eh. Sabi ng mga klase, uy, magkamuka oh. Tingin na kami dalawa, oo nga, kamukha nga kita. Kapatid ba kita? Sabi na, yun, magkapatid. Doon namin nalaman na magkakambal po pala kami. Okay. Puntahan natin nung kayo 14. Opo. Ano ang version mo? Kaya naman po nangyari yung saksakan na gano'n.
Nagtatrabaho po kami sa Pasig sa kalendarya po noon. Ano po, hugas-hugas po ko siya, medyo nagluluto-luto na. Nagkaroon po siyang chicks doon. Ako naman, naging kaibigan ko lang yung babae. Tapos parang minsan, lagi niya na ako inutos-utusan, tapos lagi na sila naglalambingan. Ang dating niya, parang ako yung nagsiselos doon. Kaya ngayon, nag-away kami, nagkaroon kami sagutan doon. Doon, nagpang-abot po kami. Sinuntok niya ako una eh. Eh, ako maglalaba po noon. May hawak ako na parang powder na sabon. Bubuksan ko po sana. Ngayon, bigla siya umambas, sinuntok niya ako sa mukha. Ngayon, pagkadyot ko gano'n, salag ko. Dito tumama kayo sa kamay niya. Hindi ko naman siya intention, parang tinakot ko lang sana siya. Hindi. Sinaksak mo ako noon, nakailag lang ako. Hindi. Dibdib ang tama ako. Parang hindi niya ituloy. Ngayon, sinapak niya pa no. Kaya ang laki ng baon niya dito noon. Wakwak po talaga. Pero nung sinapakan niya, Kasi iniisip niya, sa katawan ko siya titirahin. Pero ang totoo, sa kamay lang talaga yun. Pananakot ko lang para hindi niya ituloy. subali ang version mo may kinalaman sa babae. Oo, parang ganun. Nagsiselos Hindi po siya dahil kasi. sa naiinggit siya Ay, sa ako kanya. pala pinagkakamali sa selos. Pero ang totoo, hindi po ako naiinggit sa kanya. Sip-sip po siya eh. Ayun po yung kinakayamot ko minsan sa kanya. Sa pagiging sinungaling niya, sip-sip siya. Doon siya parang nakukuha niya yung loob ng tao kasi nga, minsan ako yung parang nasisiraan niya. Siya yung nagiging mabuti sa paningin na iba. Eh ngayon, So meron talagang problema. minsan po, may ganun talaga. Meron talaga. Pero hindi kayo yung tipong magkapatid na, Tol, halika nga dito, usap nga tayo. Ano bang diferensya? Wala pa kayong pagkakataon na ganon? Wala pa naman po kasi medyo Wala pa. sa isip namin. Kahit anong sabihin sa'yo ngayon, parang wala lang. Nilalabas sa kabilang tenga niya. Tumawid tayo doon nung kayo'y 17 years old naman. Anong nangyari? Kasi nga po, porkit driver ka, kapatid mo ako. Isa pa yun, kaya kinakatampo para laging ibang tao sa kanya. Porkit helper ako, kung lagi pagbubuhatin mo, 3rd floor hanggang 4th floor, mag-isa ako, buhat-buhat ko. Ilang pirasong pabalik-balik ng galong-galong po. Painanti ka, natural lang magbuhat ka. Pinasok kita ng trabaho, gusto mo ng trabaho, di ba? Di sana kung may push out elevator, wala, hagdanan lang po. Kasi yun yung tulungan mo yung kapatid mo man, nakikita mo nahihirapan, tatawanan mo pa. Eh, hindi niya ako matulungan kaya yun. Nag-init dugo ko, nagkasagutan na naman, nagkakapakan kami. Nasuntok ko po yung mata niya. Siguro, hindi ko naman po intention lagi sasaktan. Nadadala lang ako kasi nananakit din naman siya. Tanadyakan niya ako noon, kaya ako siya nasuntok eh. Siya una pong nananakit lagi. Kahit sabihin mo medyo mild lang yung sakit niya, siyempre minsan, nagtitrigger, nag-ano din yung paningin ko, nagdidilim din. Ayoko kasi nang sinasaktan po eh. Sumasama loob ko pag ginaganon po ako eh. It's not too late. Diba? Mga bata pa kayo eh. Ang gusto ko po, Tito Boy, nandito po kami kay Kuya Alan. Kay Ate Pia, Ate oo. Pia, kay Tano, sa inyo po, Tito Boy. Magkaayos na po kami na maayos Oo. talaga. Tapos tanggalin na po namin yung mga dati nakasanayan namin, yung mga Tama. bad po namin. Gusto ko po, yung pagbabago naman po. Magmahalan kami. At pwede mag-umpisa ngayon. Oo. Diba? Sigurado ako na may pupuntahan ng pag-uusap na ito dahil merong mang relasyon na hindi masyadong nabuo nung kayo'y mga bata pa. Pero pareho kayo ng gusto. Alam nyo na bilang magkapatid dapat nagmamahalan kayo. Aksyon agad